Good day guys and welcome to another episode of Riding in Tandem. RIT, Riding in Tandem, RIT. With me, Jet, at sa episode na to, tignan naman natin itong Suzuki XL7 Black Edition Hybrid. Oh, ready na ba kayo? Tara na! Ito nga pala mga katandem, Suzuki XL7 Hybrid Black Edition to. Two-tone, ito yung top of the line. So pag nakita nyo, mukha siyang MPV na 7-seater pero mukhang SUV ang look niya, di ba mga katandem? Stylish. Dito tayo sa front part ng Suzuki XL7 Hybrid. Makikita nyo dito mga katandem, honeycomb mount grills, malaki. Then ang headlight niya magkabila, LED, may DRL, signal light, at nandito, Suzuki emblem badge. Ang makina nga pala nito mga katandem is a 1.5-liter naturally aspirated engine that puts out 103 horsepower with 138 Nm of torque. And lastly, mated nga pala ito sa 4-speed automatic transmission. Dito naman tayo sa gilid mga katandem, nakikita nyo ang taas ng ground clearance, 200mm yan. Ang gulong naman nito mga katandem is 16 inches na may 195/60 series. Tapos, meron siyang matte body moldings magkabila sa front fender, rear fender, and syempre, black out ang handles nito. Meron na rin itong roof rails, power folding side mirrors na may turn signals. Dito naman tayo sa likod mga katandem. Umpisa ko lang sa taas ha. Meron tayong third brake light na may window washer, wiper, stylish na taillights, and syempre napakalinaw ng rear camera nito mga katandem. And lastly, meron din siyang parking sensor sa likod. Dito naman tayo sa loob mga tandem sa driver's seat. Ang napansin ko rito, maganda yung dashboard, simpleng-simple, nothing too fancy. May touch naman ng dark na wood trim dito sa harap. May accent na silver. Then nandito, makikita nyo yung kanyang infotainment system na may 10 inches. Ito yung Android Auto and Apple CarPlay ready na rin. Sa lower part ng infotainment system, makikita nyo yung controls ng aircon na climate control na rin. Then sa may bandang lower part, makikita nyo may dalawang port. Sa left side, meron tayong 12-volt na lighter socket na kaya mag-power ng device up to 120 watts. Then sa other side naman, USB na Type A na may 3.5mm jack. Then dito naman sa may bandang lower part, then meron siyang center console, meron dun lagayan ng cellphone. Napaka-spacious niya mga katandem, no? Meron din siyang dalawang cup holder na may vent ng aircon na pwedeng palamigin ng mga drinks nyo. Sa may armrest naman, meron din diyang space, pero maliit lang yan mga katandem. Tingnan nyo, kalahati lang ng cellphone ko ang kasya. Pero useful pa rin yan. Dako naman tayo sa steering wheel mga katandem. Gustong gusto ko stylish sa 3-spoke steering wheel nito. May control siya ng infotainment system sa left, cruise control sa right, at meron siyang paddle switches na pangsagot ng tawag. Dako naman tayo sa instrument panel mga katandem. Sa left side, nakikita nyo yung tachometer na may engine temp indicator. Sa right side naman, nandiyan naman yung speedometer nyo na may fuel gauge. Lastly mga katandem, gusto ko lang i-add, may nakita akong controls din dito sa lower part ng dashboard. Unang-una, meron diyang headlight leveling, meron diyang pang-off ng traction control, parking sensors, and pang-off ng auto start-stop function. Dito naman tayo sa second row mga katandem. Syempre, ramdam nyo rin ang lamig sa harapan kasi may dual aircon to, may 4 na vents dito para sa inyo at para sa third row passengers. And dito naman sa likod, ang daming space na lagayan ng cellphone. Itong door handles, kasya yung cellphone ko. Tapos meron pa dito sa may baba, kasya rin ang cellphone ko. And syempre, kung charging ang usapan, pwede kayo magsaksak ng charger dito. Usapang space naman tayo mga katandem. Tignan nyo, headroom ko, halos isang dangkal. Then yung space ng knees ko, doon sa likod ng driver's seat, halos isang fist pa. Tapos pagka nag-slouch ako, hindi pa rin maabot yung tuhod ko. Sa safety naman mga katandem, lahat ng pasahero ito may kanya-kanyang seatbelt, may ISOFIX, and syempre may armrest din. Dito naman tayo sa third row seats mga katandem. Ito nga pala adjusted din sa seating position ko sa second row. Kung makikita nyo, I'm sitting upright na hindi ako nakaslouch. Abot na yung tuhod ko dun sa likod ng second row passenger seat. Then meron din tayong cup holder dito. Malaki-laki yan, kasya ang cellphone ko. And syempre, may charging port din. Check naman natin itong boot space mga katandem. Marami-rami ka na rin mailalagay dyan. Pero pag kailangan mo ng additional space, tanggalin mo lang to. Ang lalim pa yan. Dito nga rin pala nakalagay mga katandem yung early warning device and syempre yung access sa spare tire mo na nasa ilalim. Ang spare tire nga pala itong mga katandem is full size na nakabags na rin nga pala. Dito nga pala sa passenger side nakalagay yung mga jack at saka yung mga pampihit ng gulong. At mga katandem, kung nabitin nga pala kayo sa space, pwede yung itabi ang second and third row seats.
Ang tupi nga pala ng second row ay 60-40, sa third row naman ay 50-50. Pag natupi mo na silang lahat, pwede mo na isakay dito ang mahaba. So right now, papunta tayo ng Tagaytay. Tatest natin yung kanyang power sa paakyat. At syempre, yung kanyang handling and everything, no? This is a mild hybrid nga pala. It has 103 horsepower with 138 Newton meters of torque. Huwag mo siya kahanapan talaga ng sipa at hatak, pero ample na ample siya to carry yung 7 seats capacity niya. Na-try namin kanina mga katandem, so nung inarangkada namin siya, hinanapan ko siya ng max speed. Medyo mataas yung RPM niya. And kaya naman mga katandem, kaya niya bumilis. Kaso yun talaga, pagka-suffer naman yung fuel efficiency mo, yun nga yung ina-achieve natin, di ba? Sa ano, ngayon mga katandem, sa rising cost ng fuel ngayon, di ba? Lagi pataas ng pataas, tapos mag-rollback 50 cents. Magkataas sila 2 piso, tapos mag-rollback 50 cents, di ba? Wala rin. So, paano ba ngayon? Ito, may nadaanan tayong gasolinahan. So mga mga katandem, dito sa Uno, nandito tayo sa General Trias Cavite, oh. Tingnan nyo, yung unleaded nasa 53 pesos na. Eh pag what more sa mga Petron tsaka sa sa ibang Shell, 'di ba? Mas mahal pa 'yan. Maabot pa minsan ng 60 pesos, 'di ba? So perfect sa atin ngayon, kaya yung trend ng ating automotive industry sa Pilipinas ngayon, more and more people are switching to hybrid and electric powered vehicles kasi nga yung rising cost ng fuel, 'di ba? Siyempre, ito, isa sa mga notable differences ng XL7 doon sa kanyang previous version is yung fuel efficiency. Sa pagkakaalam ko mga katandem, on city and highway mixed, doon sa lumang version, nag-run siya ng between 9 to 12 kilometers per liter, while ito kaya ito mag-run ng 12 to around 15 kilometers per liter mixed. Then pagka nasa highway ka naman, kaya mo ma-achieve mga katandem yung 22 kilometers per liter, di ba? Performance niya, huwag yun talaga siya hahanapan ng speed, pero it can get you there. So from talagang pang-pamilya talaga siya mga katandem. Braking niya kanina, na testing ko rin, maganda yung braking niya. Kaya ka talaga itigil, stable na stable, hindi siya ma-wobbly. Right now, nandito tayo sa may bandang Amadeo, medyo paakit na siya, no? Kaya kaming dalhin. Actually, kahit punuin mo to ng gamit, tsaka ng kaya niya. So, mag-a-appeal to sa mga talagang yung mga large families, like a family of 5, 6 people, even 7 mga katandem, kasi 7-seater siya eh. Tapos meron ka pa naman trunk space. And speaking of features mga katandem, alam niyo naman ako, medyo yung mga nitpick ako sa mga features ng mga kotse. One thing is based din sa feature to, kasi may automatic headlights daw to eh. And the good thing is, itong headlight niya mga katandem, meron ding siyang pang level na nilagay ng Suzuki, which is good kasi alam mo mga katandem, tayo pagka nag-drive tayo sa highway, loaded tayo, di ba? Ang tendency kasi niyan mga katandem, yung sasakyan mo tumitingala. So, yung headlight mo tumataas. Ang nangyayari diyan mga katandem, yung mga kasalubong mo nasisilaw, di ba? Ngayon, para ma-level mo siya, meron dito adjustment mga katandem ng headlight. So, pwede mo siya ibaba ng bagya. Para syempre tayo naman, alam ko mga katandem kayo, concerned kayo sa nakikita nyo sa kalsada, pero dapat maging concerned din tayo sa ibang motorist na dapat hindi rin sila nasisilaw, di ba? Kasi syempre for their safety rin, syempre alalahanin natin safety natin, at the same time we should also be aware sa safety ng ibang kapwa natin motorista sa kalye. Tapos yung cabin noise niya from the outside, hindi ko masyadong rinig, tahimik siya. Suspension niya malambot, maganda yung suspension niya. So mga katandem, final thoughts ko lang dito sa Suzuki XL7 Black Edition Hybrid. Doon mo tayo sa good, no? Good dito, ang napansin ko, cabin space, napakaluwang. Kasi ang kagandahan nito mga katandem, if you want more space doon sa third row seats na passengers nyo, pwede nyo na may adjust yung second row paharap, no? And good thing din na napansin ko, kahit na taas or yung third row seat, may ample space pa rin for your baggages sa likod. Yung ating luggage space, malaki pa rin yan mga katandem. Aside from that, infotainment system, napakasimple din. Meron ka ng 10-inch na touchscreen. As far as I know, this can do Android Auto and Apple CarPlay.
And syempre, nandun din yung mga safety features natin like yung mga parking sensors, may cruise control ka, may stability control ka pa, di ba? And lastly, ang isang good na nakita ko rito is yung interior niya, very updated naman siya, though sa mga naghahanap ng mga advanced features like that, yun lang talagang makikita nyo rito sa Suzuki XL7. Napakasimple, but sometimes sabi nga nila mga katandem, no, less is more. So mas simple, mas madaling i-operate, mas madaling kabisaduhin, di ba mga katandem? So dako naman tayo sa bad. Ito naman mga room for improvement. So baka hanapan niyo siya ng power, ng torque. So syempre at 103 horsepower, 138 Newton meters of torque, good naman siya for everyday driving sa mga baguhang driver. Kayang-kaya naman ng power niya na i-carry din yung 7-seating capacity niya kahit punuin mo siya with baggages, no, mga katandem. So for me, subjective siya mga katandem kasi pag nasanay naman kayo sa mabilis at matuloy na sasakyan, baka madismaya kayo dito. Pero if you're looking for an everyday car na napakadali i-drive, napakadali i-maintain, this is perfect mga katandem. Isa lang din dito is yung mild hybrid versus full hybrid. Syempre, this is a mild hybrid. Hindi mo ma-achieve yung total or yung pinakatalagang fuel efficiency niya. Pero for me, this is fuel efficient enough because pagka hindi na mabigat yung paa mo sa silinyador or sa accelerator mga katandem, you can potentially get 22 up to 22 kilometers per liter sa full size na, I mean sa 7-seater na na SUV MPV na kagaya nitong Suzuki XL7. Maraming salamat nga pala sa Suzuki Philippines sa pagpapahiram sa amin ng Suzuki XL7 Black Edition Hybrid. And mga katandem, sana may natutunan kayo sa video namin ngayon. Next video na! RIT, riding in tandem. RIT, riding in tandem. RIT, riding in tandem. Siksik na impormasyon mula kay RM at Elaine.